second long run of the week. Target distance 25 kilometers. Target elevation gain 1,000 meters. Diya tapadulong na bukid. Kana. Sa mga tingala nga nung ikaduha na long run for the week. Yan, napay coming na Sunday na long run. Prepare ko para sa 100 miles na ultra trail marathon. Build up ko aerobic base, mileage og elevation. Di kaya siya advisable sa mga wala ka training for 100 miles kay sobra ra kayo. Pero para sa mga na medyo advanced na, common kini siya na type sa training. Usually back to back dapat ni Sabado dayon Domingo, so duha ka long run back to back. Pero since sayo pa man kayo para sa season, ako lang sang gikatag para na yung mga recovery in between. Later sa training blocks, kini na second long run is Saturday na. Dayon ang third is Sunday. So back to back long runs. Okay, second rep. Mga tagadagad uli na ta kay gaulan. Naatay tulo ka long run midweek, katong second na long run o Sunday na long run. Kadong tulo lang daan is ang total ato is 100 kilometers. Midweek long run is 25 or 26. Dayon karon is another 25 kilometers. Dayon para karong Sunday is another 50 kilometers. So overall 100 kilometers. Kini na distance is common kaayo para sa training ng mga 100 miler. Dapat comfortable na ka na imong weekly mileage is maabot og 100 kilometers per week or mo touch ka na. Dili meaning na di ka kaabutan is di pud ka finish na. May mga naka-finish na wala kaabutan na, pero rule of thumb yun siya na dapat comfortable ka og 100 kilometers week. Same po na ang elevation gain. Siyempre hinayon ka na ni mag-build up, di po ka mo diretso 100 kilometers. Tested naman po noon na strategy. Last year ako ay nag-set sa programs. Ako ang duha ka kauban, si Mark o Chloe, para sa ilahang H1. Ilahang
weekly mileage is, I think, average around 190 to 100 kilometers per week. So sa ilang kakugi, naka-finish mo sila sa H1. At least Chloe is first time. Strong finish kayo. I think hapit ni podium, 4th place last year. Syempre, importante po ng elevation gain. Kung same sa H1 ang imuang race, which is 10,000 meters of elevation gain, dapat anadjud ka sa mountainous na terrain. Yes, pwede mong ka mag-supplement og distance sa flats, pero lahi ra jud kung nakakay karga sa elevation gain. Swerte lang mi sa Iligan kay napalibutan mi og bukid, pero dili tag-as, pero pwede na magamit sa training, especially ang Mount Agad-Agad o Mount Nabitas. Medyo boring lang, repeats, pero pwede na. So matawag man karon na training season para sa mga hardcore 100 miles aspirants. Hopefully makatabang din na tips sa inyo. Comment lang kung na po yung mga question. So di ra pud ni buot-buot na ko ang mga concepts, no, about sa mileage, elevation gain og training. Tanang ra pud ni naka-base sa libro sa Greatest of All Time sa trail running, Kilian Jornet. Yung libro na titled Training for the Uphill Athlete. So gisakripisyohan yun ako siya basa kay para yun sa H1, para makaset yun ng saktong training program sa akong mga kauban. Kay sa first na mo buot-buot ra yun tanan ng mga training. After reading sa book, dito yun makita tanang sayop. So di ako gabase. So ang pagbasa ato na libro is out of necessity and curiosity na lang pod, na unsaon yun ay pag set og saktong training program. Taas kay ang libro, I think mga 400 pages. Di man yung kinahanglan jud basahon tanan kung training program lang, pag set og training program yung after. Pero nice siya balik-balikan kung kay mga answers, mga questions na need og answers. Natanan dito. Karaan siya na libro. I think na ni-updated siguro, pero magamit ra magyapon ng information tanan. Especially kung imo lang target is maka-finish og ultra or trail running in general. Di raman siya necessary para sa ultra. Pwede ra po siya sa intermediate na mga runners. So, pangita mo copy. Nice ka siya na read. Why swerte, naulanan yun. Sabi na kung di kumabtan.